Hey, hey, hey! Welcome back sa ating podcast, another episode of Doktakan Kita. Kung saan ang podcast na walang sakitan, walang personalan, dahil dito, tok-tok lang. I'm Ellie, and kasama niyo na naman ako sa isa pang episode na magtatakal about sa another topic sa aming weekly rides. Ayan. Yan. For today's episode, hihimayin natin ang sa tingin kong magandang qualities or dapat na ma-acquire ko as a development communication student, qualities at skills ng isang media writer. Essential para sa isang media writer. Ayan. And bibigyan ko rin kayo ng honest self-assessment ko with ratings from 1 na pinakamababa at 5 na pinakamataas. Ready na ba kayo? Let's go! Ayan. So, doon muna tayo sa qualities of a media writer. Number 1, sa tingin ko na dapat na meron ang isang ma-acquire or essential para sa isang media writer ay pagiging curious or inquisitive. Ayan. Okay. Unang quality na dapat meron ako or dapat meron ka as a media writer ay isang curious na tao. Kailangan matanong ka. Yung tipong hindi mapakali hanggat hindi nakukuha ang sagot sa isang bagay. Rate ko dito siguro mga 3. Curious naman ako, pero may times na mas gusto ko lang mag-chill or like, kung may hot tea, sige, go. Pero minsan, hayaan ko na lang yung mystery unfold on its own. Mga ganun ba? Ganun yung level ng curiosity ko as of the moment. And then, siguro, tip ko lang sa sarili ko and tip ko lang din sa inyo is keep a notebook with you. Kung may random thought or tanong ka, isulat mo. Hindi mo alam, baka yan na yung next podcast topic natin, di ba? Kapag wala na talaga tayong fixed na topic at wala nang talagang dapat required na topic sa week na yon. Okay. So, ano lang pala, reminder na parang medyo diary type tayo ngayon kasi kinakausap ko yung sarili ko. Kasi itong podcast na to ay parang sa tingin ko ay dapat ma-acquire ko at by the end of DevCom 11 and DevCom 10. And ayun, so kung makikinig kayo mga listeners, go. Pero itong episode 4 ay dinededicate ko talaga sa sarili ko para reminder na rin. Ayun. So, number 2 na tayo, daming dinadada. So, number 2 ay pagiging intelligent. Now, ang pagiging matalino, syempre, kasama sa package yan ng isang pagiging development communicator. Pero, ang rate ko dito ay 2. Yan. Mahilig ako sa deep discussion, especially with my fellow UPLB students, with my friends, with my parents, and hindi naman kailangan na sobrang intellectual level lagi. Ang importante, marunong mag-analyze. Sa tingin ko kailangan matutong mag-analyze at mag-process ng information. Kaya, kahit hindi walking encyclopedia, okay lang, I think. So, ngayon, ang intelligence level ko pa ay 2. Kasi I have so much to learn. I am full of rooms for improvement pa talaga. And then, number 3 ay pagiging resourceful. And then, this one's big. Bilang isang media writer, dapat resourceful ka. Like, you're on a treasure hunt lagi. Lalo na kung may deadlines, dapat marunong kang gumawa ng paraan. Rate ko, 3. Kaya ko naman, pero minsan mas effective pa rin ang classic Google search para sa akin. And yung tip ko ay mag-practice na maghanap ng mga resources or mga articles or kahit anumang mga resources na pwede mo talagang gamitin. Mga mapatao man yan, gadget or search engines, go. Basta effective and basta reliable. Yon. Learn to refine keywords and filter results para mas madali ang buhay mo. Yes. And then number 4, puts a premium on accuracy and truth. Ito, talagang pinahalagaan ko to kasi super essential. Essential ba yun? Super essential to sa isang media writer. Para kang tagabantay ng katotohanan bilang isang media writer kapag meron kang quality neto eh. Kung may nakita kang info
ayun, dapat i-verify mo, wag padalos-dalos. So, ang rate ko dito sa sarili ko ay number 4. I think, ayan, medyo accurate ako sa mga informations, ganyan. And mahilig ako mag-fact check, yan. Kasi ayoko ng fake news, yan. Bilang isang, broadcaster ng 7 na taon, grade 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Walang taon pala. Hindi ako marunong mag-math. Ayan. So, 8 taon na broadcaster. So, dapat talaga maalam tayo mag-fact check. Ayan. So, truth seeker tayo dito, mga katoktokan. Mga katoktokan? Parang asim naman nun. Bagay lang siya sa, title ng podcast natin. Hindi as something na pantawag sa ating listeners. Ayan. So, number 5 naman sa qualities na dapat meron ng isang media writer na sa tingin ko na dapat meron ako ay loves to read. Mahilig magbasa. Yan. Kasi paano ka magsusulat ng maganda kung hindi ka nagbabasa ng iba't ibang perspectives or iba't ibang styles of writings? Rate ko din dito ay 4. Books, articles, tweets, o you name it. Pero kung walang time, next best thing, audiobooks. Ayan. Meron sa Google, meron sa maraming apps na nag-o-offer ng audiobooks and yan. Pwede nang pakinggan. Yes. Ang tip ko dito sa sarili ko at sa sino man nakikinig ay try to read a little every day. Kahit 10 minutes lang, pwede ka magsimula sa mga blog or articles para mas light. Tapos, expand na lang gradually. Ako kasi nagsimula ako before sa mga children's book. Ganon. I mean, bata pa naman kasi talaga ako, no? So, children's book lang talaga yung appropriate na basahin ko noon that time. Pero, as time moves forward, as I get older, nag-evolve naman. Nagbabasa na ng article, maalam na mag-proofread, ganyan-ganyan, mga novels, to the point na, tawag dito, nakalimutan ko yung Nancy Drew, yeah. I love that series. Mahilig ako magbasa ng Nancy Drew nung grade 7 to 8. May era ako na puro yun lang, yung series ng books lang na yun. Kasi meron yung advisor ko before na collection ng Nancy Drew na books. So, ayun. So, lahat ng libro ni Nancy Drew ay nabasa ko na. Shout out sa mga favorites si Nancy Drew. Love, love, love. Yun. So, punta naman tayo sa skills of a media writer na sa tingin ko kailangan ko din ma-acquire. So, 5 lang naman to. Well, sa previous, sa qualities ay 10 sila. So, pumili lang ako. And narrate ko na rin yung sarili ko doon. And then, dito naman sa skills, number 1 is gathering data. This is where the hard work starts. Kailangan mong maghanap at magsaliksik ng tama. Rate ko dito ay 3. Marunong naman ako maghanap. Well, nasabi ko naman na kanina, mahilig mag-research and stuff. Pero minsan, napapako ako sa sobrang dami ng sources. Analysis paralysis, ika nga. Ayun. And, ayun. 3 lang talaga. Siguro, freshman pa lang naman ako, so malaki pa talaga ang i-improve natin dito. Kailangan, dapat nga 0 ni-rate ko na lang dito lahat no? De, joke lang. Ayun. So, yun ang self-assessment ko kasi dito. So, number 2 na tayo. Validating and clarifying information. Hindi porket nahanap mo na, tapos na. You have to validate and double check. Always double check. Yung sinasabi sa akin lagi ng magulang ko. Double check, double check, double check. Kasi, ayun, bukod sa ako gumagawa ng thesis nila before. Ay, hala, na-spill. No, never mind. Okay, rate ko doon. Biglang, change topic siya So, validating and clarifying information, ay rate ko dito ay 2. Medyo OC ako pagdating sa accuracy. Well, sinabi ko nga, hindi ako ganun ka-intelligent. De, joke lang. Pero, wala lang. Gusto ko lang babaan to. De, joke lang. Hindi ko alam. Pero tulang talaga yung ko dito. Kasi kailangan ko pang malaman kung paano mag-validate and mag-clarify yung information since hindi pa nga na-check yung last na exam namin sa DevCom 11 Lab. So, ayun. Talagang dapat inaaral na kung legit ba talaga yung sources. Well, maalam naman siguro tayo lahat tumingin nun. Pero pagdating sa infos na medyo
broad na and beyond na sa knowledge ko, ayun, kailangan maalam ako doon. Like, for example, sa isang field, ayun, kailangan maalam. And then, number 3, organizing information. Sabi nila, magaling ka lang sa gathering kung marunong ka mag-organize ng info. Ayan, so ang rate ko dito sa sarili ko ay same with gathering data. Ay, 3, ayan. Kaya naman, pero, ayun, may mga araw na parang gusto ko lang magpahinga. Lalo na sa, kung sobrang dami na ng notes, yun, example, sa lectures, ayan, grabe talaga. Grabe ang notes ko, lalo na sa PI10. Pakita ko talaga sa inyo. De joke lang. Hindi ako mag-snip kasi masyadong matrabaho yun. De joke lang ulit. Pero tip ko rito, mag-color code ng notes. Like, mahilig ako sa highlighters. Or gumamit ng notes, or gumamit ng folders. O kaya, isort nyo sa computer kung gumagamit kayo ng laptop kapag nag-notes. Or kapag mga iPad kid naman kayo, siguro naman meron kayong hindi ko alam kasi kung how do you take notes sa iPad? Kasi hindi naman ako iPad kid. So, ayun. Ang ginagawa kong note-taking kasi ngayon ay handwritten. So, yun. Number 4, writing clearly and effectively. Ito, hindi lang basta sulat ha. Sinabi ko na yan ilang beses sa podcast ko. Kailangan klaro, clear, and engaging. Rate ko dito ay number 3. Rate ko dito ay 3. Kaya naman, nadadala ako ng emotion ko and it reflects sa writing, sa notes, I mean sa scripts, ano ba yan? Pero, di ba, emotions make writing more relatable. That's what they say. Yan. So, kung nakaka-relate ka sa mga sinusulat ko at mga pinagsasabi ko dito, edi effective naman siguro ng medyo ang aking writing style, ang script writing ko. So, number 5 naman na tayo, proficiency in communication tools/devices. Ayan, dapat alam mo rin yung mga tools like Google Docs, mga common na yun Canva, or anything na makakatulong sa pagbuo ng content mo. Ako right now, ginagamit ko ay Clipchamp and Canva, and then recorder lang ng laptop, and then, ayun. Yun yung mga tools na ginagamit ko ngayon for DevCom 11. Rate ko dito ay 3. So, baka meron pa akong mga apps or sites na pwede magamit. Alam mo, yung mga basics. Pero, madami pa dapat matutunan talaga. Lalo na with editing softwares. Ayan. Right now kasi, medyo nakukulangan ako sa pag-edit ko. So, yan. Tip lang ulit, keep exploring new tools. And don't be afraid to ask friends for quick tutorials. Sharing is caring nga, diba? Sabi nila. So, magkaroon lang tayo ng self-assessment rundown. So, quick rundown ng ratings ko. So, curiosity, 3. Intelligence, 2. Resourcefulness, 3. Accuracy and truth, 4. Loves reading, 4. Gathering data, 3. Validating information, 2. Organizing, 3. Writing, 3. Tools proficiency, 3. In short, may mga room for improvement pa. Pero as long as passionate ako sa DevCom, I'm good to go, I think. Patuloy lang sa pag-evolve as a writer. Yan. Dapat ganun. So, sige, tapusin na natin dito. Wala na akong madadada. So, thank you for tuning in. Thank you ulit sa pakikinig sa aking podcast. And, sabihin na natin yung last na don't forget, sana na-inspire pala muna kayo to evaluate your own skills and qualities like me. And don't forget, dito walang sakitan, walang personalan. Dahil dito, talk lang. Till next time, ingat lagi. And see you on the next episode. Bye!